Pinuna ng isang UP law professor ang hatol ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Tila complicated na raw kasi ang bagong proseso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Problematic na raw ang usaping impeachment. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni UP College of Law Associate Dean at Assistant Professor Paulo Tamase na tila nakafocus na lang daw ngayon ang usapin sa proseso ng impeachment. Hindi na sa nilalaman at saysay mismo ng mga reklamo. So impeachment used to be a very simple process. Malinaw naman sa atin kung ano yung ibig sabihin yan. But you suddenly have the introduction of all of these rules of statutory, constitutional construction, and legalese, which complicates the process. Sa isang unanimous decision, pinanindigan ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay bilang tugon sa motion for reconsideration ng Kamara matapos sabihin ng SC na lumabag daw sa one-year bar rule ang mga reklamo laban sa bise. Para kay Tamase, may red flags ang ruling na ito, kasama ang pagbabago raw nito ng definisyon ng session days. Kumpara kasi sa naunang ruling ng SC noong 2025 na binanggit ang session day ng Kongreso, bigla raw nahambing ito pa calendar days. Ang session day ng Kamara at Senado ay ang pag-call to order ng sesyon hanggang sa adjournment nito na kadalas ay umaabot sa 2 araw. So even if it changed much of the reasoning in the decision, the result ended up being the same, that the complaints or the proceedings against Vice President Duterte were null. Binubuksan daw ng Supreme Court ruling ang pinto para sa impeachment challenges, lalo na't tila binago nito ang impeachment process alinsunod sa konstitusyon. Sa halip kasi na maging simple at political process ang impeachment, nagdagdag daw ito ng additional steps. Dahil dito, posible raw na sino mang litigant o abogado ng respondent ang pwedeng questionin ng impeachment. February 5, 2025 pa inimpeach ng Kongreso si VP Sara sa mga paratang na misuse of public funds at iba pa. Pero inarchive ng Senado ang mga reklamo kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Tamase, lalo raw hahaba ang proceedings at kalaunay baka umabot na ng taon at hindi pa maikakasa ang paglilitis dahil sa komplikadong proseso. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.